Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, sa tabi ng isang malawak at magandang gubat, may isang batang babae na napakabait at masayahin. Dahil paborito niyang isuot ang isang pulang balabal na may takip sa ulo na gawa ng kanyang lola, tinawag siya ng lahat na Little Red Riding Hood. Isang maaraw na umaga, tinawag si Little Red Riding Hood ng kanyang nanay. "Anak," sabi nito, "ang iyong lola ay may sakit. Pwede mo bang dalhin sa kanya itong basket na may lamang tinapay, mantikilya at prutas para bumuti ang kanyang pakiramdam?" Tuwang-tuwa namang sumagot si Little and Red Riding Hood. "Opo, inay, dadalhin ko po ito agad kay lola." Bago siya umalis, pinayuhan siya ng kanyang ina. "Mag-iingat ka sa daan, anak. Huwag kang lalayo sa landas at huwag kang makikipag-usap sa kung sino-sino lang." "Opo, inay, tatandaan ko po," sagot ng bata. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa bahay ng kanyang lola na nasa kabilang dulo ng gubat. Habang masayang naglalakad si Little Red Riding Hood sa landas, namangha siya sa ganda ng mga bulaklak sa paligid. May mga kulay dilaw, asul at rosas. Naisip niyang pumitas ng ilan para ibigay sa kanyang lola. Siguradong matutuwa si lola kapag nakita niya ang mga ito, bulong niya sa sarili. Dahil dito, lumayo siya ng kaunti sa landas para mamitas ng pinakamagagandang bulaklak. Hindi niya namalayan na may isang lobo palang nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Dahan-dahan itong lumapit. "Magandang umaga, munting binibini," bati ng lobo sa isang malambing na boses. "Saan ka pupunta ng ganito kaaga?" Medyo nagulat si Little Red Riding Hood, pero dahil mukhang mabait naman ang lobo, sinagot niya ito. "Pupunta po ako sa bahay ng lola ko para dalhan siya ng pagkain dahil may sakit po siya." "Nasaan ba ang bahay ng lola mo?" tanong ulit ng tusong lobo. Itinuro ni Little Red Riding Hood ang direksyon. "Doon lang po sa dulo ng gubat sa ilalim ng 3 malalaking puno ng oak." Habang abala sa pamimitas ng bulaklak si Little Red Riding Hood, may ibang plano ang lobo. Patakbo itong nagpunta sa bahay ng lola gamit ang mas maikling daan. Pagdating ng lobo sa bahay, kumatok ito sa pinto. "Sino yan?" tanong ng lola mula sa loob. Ginaya ng lobo ang boses ni Little Red Riding Hood at sinabing, "Ako po ito, lola, si Little Red Riding Hood. May dala po akong pagkain para sa inyo." "Buksan mo na lang ang pinto at pumasok ka," sabi ng lola. Mabilis na pumasok ang lobo at itinago ang lola sa loob ng aparador. Pagkatapos, isinuot niya ang damit at salamin ng lola at humiga sa kama, naghihintay. Ilang sandali pa, dumating na si Little Red Riding Hood. Nagtaka siya dahil bahagyang bukas ang pinto. Pumasok siya at bumati, "Lola, nandito na po ako." Nakita niya ang kanyang lola na nakahiga sa kama, balot na balot sa kumot. Lumapit siya. "Lola, bakit po ang lalaki ng inyong mga tainga?" tanong niya. "Para mas marinig kitang mabuti, apo ko," sagot ng lobo. Pilit na ginagaya ang boses ng lola. "Lola, bakit po ang lalaki ng inyong mga mata?" tanong ulit ng bata. "Para mas makita kitang mabuti, apo ko," lumapit pa siya. "At lola, bakit po ang laki-laki ng bibig ninyo?" Sa pagkakataong iyon, tumalo ng lobo mula sa kama at sumigaw. "Para mas madali kitang makain," napasigaw sa takot si Little Red Riding Hood. Sakto namang may isang mangangaso na napadaan malapit sa bahay. Narinig niya ang sigaw at nagmadaling pumasok. Nakita niya ang lobo at agad na tinulungan si Little Red Riding Hood. Ligtas nilang nailabas ang lola mula sa aparador. Nagpasalamat ang lola at si Little Red Riding Hood sa matapang na mangangaso. Mula noon, natutunan na ni Little Red Riding Hood na laging sundin ang payo ng kanyang ina at hindi na kailanman nakipag-usap sa hindi niya kakilala. At sila ay namuhay ng masaya at ligtas. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kwentong pambata